Mga cell leaders, salamat sa pag-share ninyo sa ating link sa mga disciples ninyo. Good morning sa lahat ng mga young people. Yan, mga junior high school, boys and girls, college, singles and professionals. Yan muli, good morning. Good morning po sa ating lahat. Yan, kung mahina ang inyong signal, try nyo ulit mag-connect sa link at kayo ay i-accept ni Ate Joy kasi siya ngayon yung ating naka-in-charge dyan. Ako na magpa-play dito kasi. Oo. Kayo na lang mag-ano. Okay. Ayan po. So, salamat muli sa ating lahat. Yan, first time natin sa ganito po worship celebration. Dati tayo na po ay nagla-live. Pero yung ganito po na Google Meet, ito pa lang ginagamit na ng mga young people. Kaming mga adults, medyo ignorante. Pero try natin lahat kasi lahat ng mga ito ay gagamitin para tuloy-tuloy na mahayag ang gawain, ang kapangyarihan ng Panginoon. So, good morning po muli sa bawat isa. Hindi ko na po kayo lahat isa-isa na matatawagan o ma-acknowledge. Pero salamat kay Lord dahil kayo po ay naka-online today. Ayan, so sa umagang ito, praise God. Ang ating pong teksto ay sa Matthew chapter 13. Verse 33, Matthew 13:33. Yan, nakalagay po sa inyong screen. Pwede po kayong kumuha ng inyong notebook at ballpen, gaya po ng ginagawa natin dito sa church. Salamat dahil naging kaugalian na natin itong pag-aaral na isinusulat natin kasi iba pa rin po ang impact. Para within the week, sa inyong cell groups, ito rin ang pag-uusapan ninyo sa inyong mga sa inyong cell group, pag-usapan ninyo ito at the same time or after mamaya pag meron kayong time after ng ating service, ganun pa rin, meron pa rin kayong mga groupings kasi meron naman kayong mga group chat. Yan. So, sa Matthew chapter 13, verse 33, sabi po niya dito, He told them still another parable. The kingdom of heaven is like a yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Ayan. So, sabi ko ng Matthew 13:33, ang kaharian ng Diyos or ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang libadura. Ayan, libadura o yung pampalsa. No? Na kumuha yung babae at kanya itong inihalo doon sa flour o sa dough. Yan sabi niya sa Tagalog, basahin ko sa Tagalog, sabi niya, nagsalaysay pa si Jesus ng isang talinghaga o ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampalsa na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina hanggang umalsa ang buong masa ng harina. Yon, so ito, pag titignan nyo sa inyong Bible, Magandang Balita Biblia, ang nakalagay doon ay talinghaga tungkol sa pampaalsa. Ayan, so yung yeast pala or libadura sa Tagalog, nihalo pala ito sa harina. Pero sabi niya doon sa ibang version na kaunting na lang kaunting pampalsa lang ang ilagay or libadura doon sa harina tapos umaalsa na buong laki yung tinapay, kaya yung palang mga tinapay natin, no, yun ang inilalagay para pala ang purpose nitong libadura na ito. Yan, so next slide, sabi niya dito, the woman hiding leaven in 3 measures of meal. So makikita natin dyan yung isang babae na gagawa siya ng tinapay at hinaluan lang. No, doon sa English kanina, 60 pounds of flour ang kanyang ang kanyang ginawa, pero kaunting-kaunting
libadura o pampaalsa lang. Ayan. So, ano ba itong sabi dito the kingdom of heaven is like a yeast. Ang kaharian daw ng Diyos ay parang alsa. No, lumalaki, magpa-expand ng pa-expand. Kaya tayo ngayon bilang isang church, we are continually expanding, extending the kingdom of God. Ayun, pinapalaki natin. Kaya yung ating mga cell groups, ang purpose no, ay tuloy-tuloy pa na magkayat or mag-invite ng marami kasi yun yung form na ito ay pinapalago natin. Kasi ang sabi niya doon, ang kaharian ng Diyos ay kagaya ng yeast or libadura na lumalaki, lumalago, nag-i-increase, nag-grow, nag-i-expand. Yan pala ang ibig sabihin nun. So tinignan ko sa Google, ano ba itong yeast na ito? Ayan, so yung yeast pala na inihahalo doon sa arena, it comes from Old English word gist or gist, and from Indo-European root word yes, or meaning to boil, to foam, or to bubble. Yan, yung lalaki siya, lalago. Ito palang yeast na ito, kasi hindi naman tayo masyadong gumagamit nito. Ako talaga, ignorante ako dito sa yeast. Kasi ang ginagamit natin, ako, yung pag nagluluto para sa pampaalsa ay yung tinatawag natin baking powder. Yung baking powder pala ay kaunti lang, kailangan pa ng mixture. No, i-mix mo siya sa flour, i-mix mo siya sa itong cornstarch. Pero ito palang yeast na ito, sabi niya dito sa slide natin, is an egg-shaped single cell fungus that is only visible with a microscope. And it takes 20 billion yeast cells to weigh 1 gram. At according pa dito, yeast are eukaryotic single-celled microorganisms classified as members of the fungus kingdom. The first yeast originated hundreds of millions of years ago, and at least 1,500 species are currently recognized. They are estimated to constitute 1% of all described fungal species. Yan, so itong yeast pala na ito ay noon pa at napakahalaga pala nito, hindi lang pampaalsa ng tinapay. Ito rin ay ginagamit sa wine, sa vinegar. Napakarami pala ng gamit nito. No, pinapaalsa. Ayan. So dito, ito palang yeast na ito ay ano ba itong baking powder naman para makita natin ano ang difference nitong baking powder at saka yeast. Baking powder is used to increase the volume and lighten the texture of baked goods. Yan, ikon lang pala niya. Increase lang yung volume and ikon lang niya. Pero kapag gusto mo palang maalsang-maalsa kagaya ngayon, minsan bibili tayo ng tinapay. Minsan parang, ay bakit ang gaan-gaan? Parang wala nang laman, parang flour lang o kaya ganon. Ayun pala, sobrang dami na ang yeast na inilagay. Ayun, itong baking powder naman, halimbawa magluluto ka ng, ako ginagamit ko ito pag ako ay nagluluto ng yung liver, nagpa-fry ng liver o kaya calamares. Yan, dinadagdag ko ito doon sa cornstarch at saka flour para lumaki o lumobo o malsa kaunti. Pero ito palang yeast na ito, grabe ito talaga. Ito pala yung buong-buong nilalagay para sa tinapay, para sa wine, sa vinegar, at marami pang iba. Ayan. So kung titignan natin ngayon, napakahalaga pala itong yeast na ito. Kaya ikinumpare siya sa kingdom ng Panginoon. At alam niyo ang yeast pala ay napakahalaga din sa ating katawan. No? Sabi niya dito, yeast keep things running. You can get plenty of proteins and B vitamins from yeast
rich foods. Yeast keeps your digestive system healthy and in balance. The right amount in your body helps your immune system do its job. Yeast is a part of a healthy mix of bacteria in your gut. It can help you absorb vitamins and minerals from food. Ayan, from your food and even fight disease. Ayan po. So, yun pala ang trabaho ng yeast. Maganda rin pala ito kapag balance siya. Pero, kapag sobra, nakita ko dun sa Google din na hindi rin maganda. No, na magkakaroon ng mga sakit din. Yun. So, basta ito yung pampalsa. Kung hindi nyo masyadong, alam, mayroon na palang mga nabibili na nakabox din, no, nakakarton sa mga grocery store kapag gagawa ka ng cake, kaunting-kaunti lang. Pero karamihan kasi nilalagay na yung baking powder. Pero kailangan pala ito para mas lalong umalsa pa. At ngayong araw na ito, ang ating pag-aaralan, nilagyan natin ng title na The Power of Influence. Ayan, The Power of Influence. So sabi kanina ng Matthew 13:33, dyan tayo magpo-focus na the kingdom of God is like a yeast. No? Gaya ito ng libadura na umaalsa yung dough. So, the power of influence. Ano ba itong ibig sabihin ng word na influence? Influence is the power to change or affect someone. Ayan. So, it is the power to change or affect someone. Diyan naka-record ito? Paano i-record? Sige, Faith, paki-record mo itong ating Google Meet pala, anak. Nakalimutan kong sinabi kanina. Ayan, paki-record. Okay, very good. Thank you, anak. Thank you. Ayan, so influence is the power to change or affect someone. So, bakit ito yung ating title? Kasi yung yeast kanina, grabe yung kanyang kapangyarihan na mag-change ng shape, ng volume, at apektuhan yung dough. So, ganun din sa atin. Ngayon, bilang mga yeast, we are to influence people that they might follow the Lord Jesus. Now, tandaan natin, yung ating pagkatawag sa Panginoon, ang sabi ng Mark chapter 1, verses 16 to 17, ang sabi ng Panginoon nung tinawag niya, yung kanyang mga naunang alagad, si Peter, si James, si John, ang sabi niya, come, follow me, and I will make you fishers of men. So, yung pagsunod natin sa Panginoon, no, ngayong mga panahon ito, ang pinaka-influence natin sa kanila ay yung sumunod din sila sa apak ng Panginoon. Ayan, kaya sabi ni Apostle Paul sa kanyang salita sa 1 Corinthians 11, imitate me and follow me as I follow Christ. Ayan, influence siya. Sabi niya, influensyan ko kayo na sundan niyo ako gaya ng pagsunod ko kay Kristo. So kagaya din sa atin ngayon na kailangan talaga natin na magkaroon ng influence. So kung yung yeast, grabe yung kanyang influence sa dough, ganun din po sa atin. So number 1, so the power of influence, tandaan po natin, tayo po yung tinatawag na yeast ng Bible. So kanina ang sabi niya, the kingdom of heaven or the kingdom of God is like a yeast. So number 1, we are the yeast. And you personally is a yeast. Ibig sabihin, you can produce a great effect. Tandaan natin kanina, yung libadura, no, yung yeast, yung pampaalsa, kaunting-kaunti lang ang inilagay doon sa 60% na dough. Ayan. At ano ang nangyari doon? Kung titignan natin mamaya, grabe yung effect. No, nakaproduce ng napakaraming mga tinapay. Nakagawa, lumobo yung gagawing, yung harina na gagawing tinapay. Tayo rin bilang yeast, because we are going to influence this world, we are going to influence other people. No, as a yeast, we can produce
a great effect. Sa mga panahong ito, napakaraming mga nanghihina, nawawala ng pag-asa. Ano tayo makaproduce ng great effect? Tuloy-tuloy, maging source of encouragement. No? Tanggalin natin sa ating puso yung discouragement. Normal lang na kadalasan, tayo ay nadi-discourage ng maganda. No, na tayo ay mayroong kalakasan galing sa Panginoon. Yan, kaya bilang mga yeast, yung ating influence, yung ating effect sa world na ito, yung ating effect sa ating community, sa ating family, no? Palakasin natin. We can have great effect as yeast in this world, no? So kaya sabi ng Acts 20:24, wag nating kalilimutan na ito yung atin pong pinaka-lifers, o tinatawag natin na pinaka-vision natin. Sabi ni Apostol Pablo sa Acts 20:24, but my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Natandaan natin itong ating palang buhay, no, bilang mga yeast, gamitin natin to influence other people, no? Kaya sabi niya doon, walang halaga, no, Acts 20:24, my life is worth nothing to me. Walang halaga ang aking buhay. Ang bawat mga buhay natin, sayang lang kung hindi natin gamitin para matapos yung gawain na iniatang sa atin ng Panginoon. Ano yung gawain na yon? Aside from we have different works, na yung mga iba sa inyo, mga businessmen, mga nagtatrabaho, mayroong negosyo, mga estudyante, karamihan. Pero hindi yun lang ang ating pinakatrabaho. No, bakit ba? Ano ba yung ating purpose sa buhay? Ano ba yung vision ng Panginoon? Yung goal ng Lord sa ating palang buhay ay gamitin niya yung buhay na ito, yung ating katawan, yung ating hininga, para ipahayag ang salita ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, no, the wonderful grace of God. No, kaya yun yung atin pong pinakaunang trabaho bilang mga yeast, bilang pampaalsa. No, iapektuhan natin yung ibang tao. Tell them the love of Jesus, the good news that there is hope in Jesus. Na bagaman ang tayo nagkasala, ang tao'y nagkakasala, pero tandaan natin na sa pamamagitan ng kabutihang loob, kagandahang loob ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, mga anak, na wala nang iba na trabaho natin bilang mga yeast, bilang mga influencers, kundi gamitin yung ating buhay, gamitin yung ating oras para sa pag-share ng good news. Magtrabaho tayo, yung trabaho natin, pero wag nating kalilimutan, God is giving us people. God is giving us chances, open doors, open opportunities para gamitin tayo na umapekto, magkaroon ng change dahil gagamitin tayo ng Panginoon. Number 2, you can become stoppable. As a yeast, dahil tayo ngayon ay mga pampaalsa, mga libadura, no, we can become unstoppable. Alam niyo yung yeast, kapag inihalo na yan doon sa harina, yeah. So, ibig sabihin nun, hindi mo na yan kayang i-retrieve. Hindi mo na yan kayang tanggalin. Hindi mo na pwedeng sabihin na, walang epekto ito. Dahil siya ay nakahalo na doon sa harina, mag-i-effect na yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang influence. So, sa atin ngayon, dahil ang dough represents the world, ang harina nire-represent ng mundo, ng ating family, ng mga taong wala pang pananampalataya. Siguraduhin natin na bilang yeast, no, yung good influence natin mag-manifest nang sa gayon sa paghalo sa doon sa harina, sa mga taong wala pang pananampalataya, kitang-kita yung ating pagiging ilaw at asin. Kaya sa ating personal application, nilagay ko na rin yung pagiging yeast natin, paano natin ma-apply, but we are unstoppable.
Ayan, kung meron kang katabi, sabihin mo sa kanya, you are unstoppable. Wow, hallelujah. You are unstoppable. Why? Because the impact you are going to bring to the dough will manifest. Nothing can hinder. No? Walang makakapaghinto. Nothing can stop. Nothing can. The maximum performance of the yeast will be unstoppable. Tuloy-tuloy na yan dahil naihalo na. No? Kaya tayo bilang mga yeast sa mundong ito, sige, pag-alabin natin, tuloy-tuloy na gamitin natin yung power na ibinigay sa atin ng Panginoon to affect people, to change lives. Ayan, to encourage them, to strengthen them. Kaya bawat araw, nagbababad tayo ng salita ng Diyos. Nagbababad tayo sa presensya ng Panginoon. Nang sa apoy na galing sa Panginoon, yung kagalakan, kapayapaan, yung pangyarihan ng Diyos, maapektuhan din yung iba. Bagaman meron tayong time na nanghihina, nanlalamig, nanlulumo tayo, nababalisa tayo sa mga sitwasyon na nangyayari. Meron tayong mga sakit at karamdaman, but we can still rejoice. We can still be strengthened, no? Because of our connection with God, because of the power of God that is in us. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa atin. Ganon din ang nangyayari na naapektuhan tayo ng kapangyarihan ng Diyos, naapektuhan din natin yung iba. No, ngayon, maraming nagkakasakit, maraming may mga sakit at karamdaman. Noong mga nakaraan, nagkasakit din ako. Sabi ko, Lord, ikaw po ang aking tagapagpagaling. No, i-declare natin, ikantahin natin at i-claim yung mga promises ng Panginoon. Alam niyo ang pinanghawakan kong salita ng Panginoon, no, yung kanyang mga salita, na siya yung ating doktor, siya yung ating manggagamot, no? Lagi nating inaawit, I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. Yun po, no, ang Diyos, ang siyang ating pwedeng lapitan, kapitan sa lahat ng oras at panahon. Siya yung ating pong healer. Wala nang iba. Take natin yung mga gamot na makatutulong sa atin, ipanalangin natin. No, makakatulong lahat yan kasi in-anoint din ng Lord yung mga gamot na yan. In-anoint din ng Lord ang mga doktor. Bless din niya ang mga gamot. Pero higit sa lahat, tayo lumapit sa Panginoon. Wala nang iba, no, na ating kalakasan kundi siya. So bilang yeast, no, we are unstoppable. We can influence others na magkaroon pa rin ng positive outlook in life. Bagaman negative na ang mundo, bagaman parang wala ng pag-asa, wala ka nang malapitan, pero ang Diyos, no, ang purpose ng Diyos sa ating buhay, ang purpose ng mga sakit at karamdaman ay para tuloy-tuloy tayong ilapit sa Panginoon, to push us back to God, to push us more with intense prayer and worship to God. So you are now unstoppable because you are a yeast, because of the influence that God has put in you. Now Jesus, the great influencer, is in your heart, so you can also influence others. Now sabi ng Ephesians 4:22 and 24, bilang mga unstoppable yeast, bilang mga unstoppable influencers, let us throw off our old sinful nature and our former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew us, renew our thoughts, renew our attitudes. Yan, tuloy-tuloy. No? Bilang mga yeast, no, dati tayo ay dough. Ang Panginoong Jesus, nang tinanggap natin, He is the yeast in our lives. At siya yung nagtatanggal. No? Yung pong yeast ng Panginoon, inapektuhan yung ating buhay, yung arena, yung ating former way.
yung ating past way, yung ating old self, sinful nature, inaapektuhan na ng yeast ng kapangyarihan ng Panginoon. At nare-renew na tayo yung ating mga isipan, yung ating mga negativity, yung ating mga attitudes, mga bitterness, no? Yung lahat ng ating mga kagulumihanan, no? Nire-renew na ng Panginoon. Kaya nga everyday, let us be renewed by the Spirit of God, by the power of God. No, and then let us put on our new nature, created to be like God, truly light, righteous, and holy. Yan, so yung yeast ng Panginoon sa ating buhay, dati tayo yung mga harina, no, ay nagkaroon na ng unstoppable effect sa atin. Kaya pwede na tayo na po yung tinatawag nating righteous. Dahil yung righteousness ng Panginoon, yung holiness ng Panginoon ay nandito na po sa atin. Yan, kaya bilang mga yeast na ngayon, no, tayo na po ang aapekto sa dugo. Yan, tayo na po ang aapekto sa ibang mga tao. And then number 3, no, kanina number 1, we are yeast, no, the kingdom of God. Number 2, we are unstoppable. And number 3, the maximum performance of a yeast is through heat. Ayan. So ito palang nahalo na dough, yung harina na nilagyan ng lebadura, mangyayari lang talaga yung kaniyang purpose at mag-i-effect lang yung lebadura kung inilagay mo na sa oven. Yan, mag-work na. Aalsa na yung tinapay. Yan, pwedeng kagaya ng picture kanina na pinakita ko sa inyo. No, na flat pa yung tinapay. No, pero the moment na inilagay mo na yung dough o yung nahalong harina at yeast, nandun na yung kapag meron na siyang heat, nasa oven na, mag-i-effect na. Kaya sabi niya dito, the more pressure, the better. Tayo pala bilang yeast, pag naihalo sa dough, no? O kaya kung mayroong mga problema, mga tayong mga pagsubok, ayan, nagmamanifest na yung ating pagiging yeast, no? Yung ating pagiging tinawag ng Panginoon, yung ating influence. Ibig sabihin tayong mga anak ng Diyos, no, na mayroong mga kagulumihanan, mga sakit, karamdaman, no, ang kapangyarihan ng Diyos magmamanifest kapag mayroong mga pagsubok sa ating buhay. The more pressure, the more na tayo ay nakakaroon ng pagsubok, the more na nag-feel form yung pangyarihan ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo as the yeast in our lives. Tayo rin, ngayon, nasa pagsubok tayo, nasa mundong ito, the more na magmamanifest din yung ating influence, yung kapangyarihan na tinanggap natin sa Panginoon. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, no, na kung meron tayo ngayon, na tayo ay naluluto, dahil kung meron kang problema ngayon, meron kang sakit, karamdaman, naluluto, ibig sabihin, lumalabas yung yeast sa iyong personal na buhay, yung kapangyarihan ng Diyos, mas lalo mong nararanasan. Gayon din, no, yung iyong pamilya, kung merong mga pagsubok, problema ngayon, gagawin ka ng Panginoon to affect, to influence your family na mag-neutralize yung environment. Kung meron ng hindi magandang environment, the environment can be changed, the atmosphere can be changed. Why? Because of the yeast. Because you are the yeast na magbibigay encouragement, kagalakan, kapayapaan, magbibigay ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya it is time to influence, no? We are the influencers. Yon, tuloy-tuloy na let us continue to believe God that God is going to use us. So bilang personal application natin sa umagang ito, doon sa ating pinag-aralan, na tayo, the kingdom of God is like a yeast, tayo ay mga yeast, no? Our influence can be unstoppable, can be unavoidable, and then
the performance of our yeast being yeast in this world is if there is heat na nangyayari sa ating kapaligiran. So bilang personal application natin, practical application, ano dapat natin gawin? Number one, let us be strong in the Lord. Let us continue to be strong. No, kung meron tayong mga nararanasang panlalamig, the more na it is the best time na lumapit sa Panginoon. The best time to pray is when you do not feel like praying. The best time to read the Word is when you do not feel like reading. Pero the best time is to stay in the presence of God. No, seek first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto us. Matthew 6:33. Yung ating pananampalataya sa Diyos, level up, i-accelerate natin. Alam niyo, dahil sa tagal nung nakaraan, sabi ko nga sa inyo 2 weeks ago, nung nagkasakit ako, umiga talaga ako at nagmuni-muni sa presensya ng Panginoon. Dahil sa tagal na hindi ako nagkasakit, hindi ko alam kung ano yung nararanasan ng magkasakit. Pero muli tinuruan ako ng Panginoon na yung burden ng mga nagkasakit, kaya ngayon pag may nakikita ako nagkasakit, umiiyak yung puso ko, nahabag ako kasi naranasan ko yung humiga, yung lumapit sa Panginoon. At salamat sa Lord dahil ang daming mga revelation. Ito yung time na kapag meron kang sakit at karamdaman, may problema ka, may pagsubok ka, ito yung time na ang gandang lumapit sa Panginoon. Yung manatili sa kanyang presensya, yung maging bukas tayo sa Panginoon, umupo tayo sa kanyang presensya, makinig tayo because God wants to speak to us. Now let us give the best time for the Lord. Let us give our quality time to the Lord. No, yung ating pananampalataya, sabi nga ng salita ng Panginoon, those who come near me, I will come near to them. Kung tayo lalapit sa Panginoon, siya lalapit sa atin. Ang sino mang lalapit sa Kanya ay hindi niya itatakwil, hindi niya ipagtatabuyan. Meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. No, yung ating pananampalataya, tuloy-tuloy, palakasin natin. Yung ating devotion, yung ating pananalangin. Kung minsan hindi natin alam ang mag-pray, ang sabi ng Romans 8:26, we do not know what we ought to pray, but the Spirit intercedes for us with groanings. Minsan hindi natin alam, pero sabi lang natin, Lord, I do not know what to pray. Holy Spirit, give me your personal prayer request. And the Holy Spirit will reveal to us yung mga panalangin na nais niya sa atin. Yun din ating word, yung salita ng Panginoon, wag nating kalilimutan. No, Psalms 119, sabi niya doon, the word is a lamp to my feet and a light to my path. Yun yung ating tanglaw, yun yung ating ilaw. Wala nang iba tayong ilaw kundi ang salita ng Panginoon. No, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng maraming mga pagsubok, ng Diyos ang siyang gagabay po sa atin. Yan, kaya tandaan natin, mayroon tayong salita ng Panginoon, mag-encourage, mag-iilaw sa atin. And then yung ating fellowshipping, tuloy-tuloy yun. Na po, alam po ninyo ang napakaganda illustration ng fellowship is yung pong baga or yung charcoal na magkasama, nilagyan mo na umaapoy, nagbabaga. Now, kapag tayo nanlalamig, iba pa rin kapag meron tayong kasama o meron tayong napaghihingaan ng ating karamdaman, ng ating problema. No? Kapag fellowship tayo sa ating mga kapatiran. Yan, we will be strengthened. Kaya may mga cell group, bagaman walang face-to-face na mga cell group ng nakaraang mga araw, no, tuloy-tuloy na magkaroon ng virtual. Yan, gamitin ninyo, gamitin natin ang lahat ng social media, lahat ng mga net pwedeng gamitin natin. Ayun, so tayo ay naka-GCQ until October 14. Bagaman no, yung 30 to 50%, kaya praise God kung kalooban ng Panginoon. Next week wala pa rin, virtual pa rin tayo next week, kung pwede na tayong mag 2 services. No, para sa ganon yung 30 o 50% sa 7:30 to 10, 10 to 12 yung second service natin.
na para mas lalo tayo mapalakas. Itong fellowshipping, sabi nga natin, small group and big group, huwag nating kalilimutan ito, nagpapalakas sa atin yan. Kaya sabi ng Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord and in the power of His might. Now, bakit inilagay ko itong tithing? Kasi katatapos ninyo noong inyong mga lessons doon sa lesson 201 na let us form godly habits. Ano yung ifo-form natin na mga habits para maging strong tayo? Number 1 is studying the Word. Second is continue to have prayer, time with the Lord, yung inyong paggawa ng journal, huwag kakalimutan. Number 3 is fellowshipping. Number 4 is tithing. Napag-aralan nyo doon, napag-aralan natin that tithing makes us 100% na surrendered to the Lord. Yung ating buhay at yung ating kapirahan. Minsan kasi sinasabi natin, Lord, ang aking buhay ay sa'yo. Pero kung other parts ng ating buhay, no? Bilang mga mananampalataya, lahat po ng ating mga pagpapala ay galing sa Diyos. Nararapat lamang na tayo magbalik sa Panginoon. So yung tithe natin, tinatawag natin 10% of all our incomes. Sa Malakay chapter 3, binigyan ng diin ni Prophet Malakay nang sabi niya, yung ating mga ikapo, ito ay nagbubukas ng kalangitan para ang pagpapala ay tuloy-tuloy na bubuhos sa atin. And God is going to destroy any devourer when we give our tithes. When we offer the Lord every 10% of anything that God has given us, sabi niya doon yung devourer, yung mga lahat ng mga gustong gawin ng kaaway sa atin, mismo ang Diyos na magsasabi, stop doon sa mga devourer na yan sa lahat ng areas ng ating buhay. And then next, i-form natin yung godly habits na yan. Yung sa nung mga lessons natin ng nakaraan, yung ating maging yung ating mga isip, yung ating mga salita, dapat nakokontrol. Kaya ito sa number 2, sabi niya dito is let us be salt and light. Yan, kanina, let us be strong in the Lord. Second, let us be salt and light. What does this mean? No? Let us guard our thought bilang mga ilaw at asin. Kasi sabi niya doon, whatever we are thinking, no? Ano ba yung ating mga iniisip? Diyan yung lumalabas sa ating dila at diyan nagmamanifest yung ating mga gawa. Kaya sabi sa Proverbs na out of the abundance of the heart, the mouth speaks. No? Maging sa Matthew, ang sabi niya doon na anumang lumalabas sa ating dila ay galing sa springs, sa ating pong puso at sa ating buhay. Kaya bantayan po natin. Sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, let us renew our mind. Every day, kung lalagyan na ng kaaway ang ating isipan ng negativity, no? Kailangan na nating i-renew, kailangan palitan, i-change mo ng channel, no? Yun nga narinig ko, nabasa ko, sabi niya, minsan-minsan ang kaaway is like, kakaya po siya ng ibon. Gustong gumawa ng nest dito sa ating ulo. Matataihan niya yan. Pero wag mong hayaan na taihan niya yung iyong ulo. Ibig sabihin, no, wag mong pabayaan na siya ay manatili sa iyong isipan, sa iyong ulo, yung negativity na yan, na nilalagay ng kaaway. Kaya sa kanyang salita, the enemy ay nagpapana siya ng mga fiery darts, mga masasama evil thoughts, mga negativism, lahat ng mga yan. At pumapasok na bitterness, unforgiveness, kakaroon tayo, nagmamanifest na mga sakit at karamdaman. So lagi, let us guard our thought. Punuin natin ng salita ng Diyos ang ating mga isipan. Na tandaan po natin Matthew 4:4 na yung pong the word of God, yung pong man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Punuin natin ang ating isipan. And then, bantayan po natin ang ating dila. Naalala po ninyo, nagkaroon po ng lesson, ng topic sa mga cell groups, yung ating tinatawag na faith talk, yung powerful declaration. Tigilan po natin ang negativity.
tagilan po natin yung mga sabi ng salita ng Panginoon, yung pong akin pong yung aking devotion ay sa book of Ephesians. Alam niyo, doon ako ngayon nagbabasa, sabi niya doon sa word, sa Ephesians chapter 4, verse 26, don't let anger control you. Learn to forgive. Sabi pa niya doon sa verse 25, manage your anger properly. No? Bakit? Kung hindi natin na-manage, kung hindi natin nabantayan yung ating isipan at puso, lumalabas ito sa ating dila. Kakaroon ng anger, bitterness, lumalabas. Sa verse 20 ng Ephesians 4, basahin ko lang sa inyo yung aking devotion kasi very powerful ito. Tinuruan ako ni Lord dito, sabi niya, don't use foul or abusive language. No? Bilang mga influencers, mga powerful influencers, hindi tayo dapat nag-influence ng negative words. Wala dapat lumalabas na mga masasamang salita, mga salitang green talks, mga green talks, o anumang mga salita. Lahat dapat faith talk. Kaya doon sa mga pinag-aralan ninyo, ang sabi niya, tigilan natin yung pong gossiping. Ang gossiping is trash word, garbage words. Tigilan natin yung slandering. Tigilan natin, ang dami nun, 11 na words na talk na dapat nating tigilan. Kundi magkaroon tayo ng positive declaration, powerful words. From Proverbs 11:28, anong sabi niya doon? Life and death is in the power of the tongue. No, yun pong ating sinasabi, mangyayari. No, may kapangyarihan. Kung gusto mo ng buhay, declare life. Kung gusto mo ng kamatayan, yun din. Kaya we have to tame our tongue. Sabi ni James, sa book of James chapter 3, ang dila natin ay napakaliit lang. Kagaya ito ng timon ng barko. Ang barko napakalaki, pero yung kanyang rudder or yung kanyang timon is a very, very small. Pero kaya niyang i-control yung buong ship. Yung ating dila napakaliit, pero yung ating course of life ay nakadepende dito. Kaya ang sabi niya doon, let us tame our tongue, let us control, let us discipline. You know, yung sabi niya doon, yung mga hayop, pwede mong i-tame, pwede mong disiplinahin yung aso, pwede mong turuan. Itong dila pala natin, pwede nating turuan. So, bilang salt and light of this world, kailangan bantayan natin ang ating dila. No? Kaysa magsalita tayo ng negative, awan talaga tikwarta, awan tikwartami. Speak life, parating ang pagpapala. Kaysa masakit ang ulo ko, masakit lahat. Thank you Lord, magaling na ako. Thank you Lord, pinapagaling mo na ako. Speak life. No, yung ating mga dila, bantayan natin. And then let us walk our talk. Let us preach or let us live what we teach. Live what we preach. Ayan, we are not yet perfect, but praise God, we are complete in Christ. Kaya kaya natin, no? May ayos ang lahat ng bagay. So bilang salt and light, sabi niya dito sa Matthew 5:13, you are the salt of the earth. Grabe ang epekto ng salt. No? If the salt loses its saltiness, sabi niya dito, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Grabe ang effect ng salt kapag ikaw ay magluluto. Yung maliit lang, yung influence nito. So, ibig sabihin tayo rin ay mga salt. Kailangan na magiging, ang mundong ito, kailangan ng alat para pagtikman ng Panginoon, mabibless siya sa mundong ito. Hindi niya pa rin ibubuhos yung kanyang wrath, yung kanyang galit, kundi yung kanyang kapangyarihan dahil nandito tayo to influence this world. Matthew 5:14, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Yan, tayo ay ilaw. No? Kaya sa John 8:12, tingnan niyo yung Matthew 5:14, balikan natin. A city on a hill cannot be hidden. Tingnan mo yun, ano, pag gabi, madilim na madilim, pag blackout, brown out, kahit isa lang na kandila, maliit na kandila, kitang-kita. Tayo po yun. Ang mundong ito, punong-puno ng kadiliman. No? Salamat ang Panginoong Yesus ay dumating dito sa mundo. Tinanggap mo ang ilaw ng Panginoon. Kaya sabi ng John 8:12, Jesus spoke again to the people. He said, I am the light of the world. Jesus is the light of the world.
Whoever follows Jesus will never walk in darkness but will have the light of life. Tayo bilang mga tagasunod ng Panginoon, hindi na dumalakad sa kadiliman, kundi meron ng kaliwanagan ang ating buhay. Kaya nga yung ating mga pananalita, yung ating pagkilos iba na. Dahil yung pong kaliwanagan, yung liwanag ng Panginoon sa ating buhay. Kaya bilang mga linibinagan ng Panginoon, no, magliwanag tayo, no, mag-influence tayo sa mundong ito, no, maging ilaw tayo sa ating sambahayan, sa ating so kailangan natin gawin yon. Next is yung faithfulness and commitment. Now, faithfulness and commitment. Kanina yung faithfulness and commitment natin sa Panginoon. Let us be strong in the Lord. Ngayon naman, let us be faithful and committed to our families. No, let us be a blessing. No, so maging blessing, panalangin natin ang ating pamilya, maging masipag mga young people, no, maging pagpapala. May narinig ako, natawa naman ako doon sa narinig ko na yon. Marami daw ngayon mga vampira at mga aswang. Ayun, bakit daw? Una, vampira at aswang kasi nag-iba na nga ang sitwasyon, ano? Gabi na. Yung gabi, nagiging araw na gising ang mga tao. Pag tanghali, tulog. Ayun, tapos marami daw mga estudyante, mga tao ngayon. Ma, mayroon bang pera? Mayroon ka bang pera? Ma, mayroon ka bang pera? Lagi na daw ganoon ang sinasabi ng mga kabataan. Na hingi ng hingi. Yan, pengi nito, pengi noon, pengi. Ibig sabihin, no, laging ganoon. Let us be a blessing. Huwag tayo maging vampira at mga aswang. Let us manage our time. Yan, mamaya bibigyan natin ng diin yun. Iayos natin. We are good stewards of everything God is giving us. And let us be a blessing. Mga anak, magwalis-walis, maglinis, tumulong sa mga gawaing bahay. No? Hindi blessing yung may time kayo sa pag-aaral, may time sa word. Pero dapat mas marami pa rin time na tumulong sa bahay para ma-bless ang inyong family. No, mga magulang din, let us be a blessing. Manage din natin ang ating mga pamilya. So ngayong taon na ito, ang goal natin sa mga estudyante, sa mga nag-aaral, focus on your studies. Ngayong year, school year 2021-2022, dapat magkaroon kayo ng mga awards, magkaroon ng mga high honors, with honors. Bakit? No, you have all the time. You have all the resources. Napakadali na ng pag-aaral, ika nga. Kasi i-type mo lang kay Google, bibigyan ka niya ng sagot. No, yun lang pagmamanage ninyo ng inyong oras, ng inyong panahon, na panalangin ang inyong pag-aaral. No, sa mga merong mga trabaho, our goal this year is to continue to have promotion, mag-level up. Yan, yung highest level. May nabasa ko, sabi niya doon na ang pag-aaral ngayon sa iba't ibang bansa, no, basic na lang yung pagiging college graduate. Ngayon, ang pag-aaral na nagle-level up, master, doctorate, no, yung pinaka-highest, i-goal ninyo yon. Kasi blessing yon para sa iyo, sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho, sa lahat yon. Then, sa mga may negosyo, go. Napakaganda ngayon ng pagne-negosyo. No? Kasi may mga lockdowns. Maganda ngayon ang mag-online business. Sige lang. No? Mga nalangin sa Panginoon to give us wisdom, to give us knowledge kung paano magamit yung mga resources na yan, yung inyong mga talents, mga time ninyo, mga treasures ninyo, invest and do not forget na merong Diyos na makapangyarihan na nagbigay sa atin yung tinatawag nating management skill, yung stewardship sa lahat ng bagay. Yan, maging faithful, maging committed tayo. Next is, let us use our time wisely. Ang sabi ng Psalms chapter 90 verse 10, we can expect 70 years or maybe 80. Yan, yung pong lifespan, ngayon pong panahon na ito, noong time ni Haring David, ay nasa 70 years or 80 years. Pero if we are healthy, we can have 80. Praise the Lord na mayroon pa rin maabot 120 plus. Pagaman noong panahon ni Noah, because of the sin,
the Lord has declared the lifespan of man will become 120. Pero ngayon, meron pa rin nakakaabot ng time ni David, 70 to 80. Noong time ni na Adam and Eve, yan, 900 plus. Kaya nga yung pinaka tandang tao na namuhay dito sa mundo is 969 years. Pero tignan natin na sabi niya dito, but even our best years, Psalm 90 verse 10, bring trouble and sorrow. Suddenly our time is up and we disappear. Kaya ang ating buhay dito sa mundong ito is just temporary. No? Kaya let us use our time wisely. Let us manage our time. Walang binigyan ng Diyos ng 25 hours a day. Wala siyang binigyan ng 48 hours. Now, the same 24 hours pero nasa pagmamanage natin. Nasa pag-aayos natin ng ating oras. Let us give our best time for the Lord. Let us give na yun pong oras na yung walang kaagaw ang Panginoon na meron tayong mga iniisip. Now, suddenly, let us say suddenly, our time is up and we disappear. Doon sa aking nabasa, sabi niya, hindi pahabaan ng oras o ng panahon na ginugugol mo dito sa lupa. No, ang pinakakuan dito is, did you use it wisely? Did you use it fruitfully and productively? Yan, kailangan maging fruitful, maging productive tayo bawat araw. Ibalik natin yung ating mga ginagawang mga scheduling na nag-i-evaluate tayo, what am I going to do this day, this week, this month. Maglagay tayo ng mga highlights. Nang sa gayon, sabi niya dito, bagaman merong pagtatapos ang ating mundo, pwede nating sabihin, Lord, my time is up. Pwede nating sabihin, pag uwi natin doon, Lord, mission accomplished. Huwag nating kalilimutan that the purpose, the very purpose of our life, yung sabi natin kanina sa Acts 20:24, na at maging sa Matthew 28:19 and 20, that we go and make disciples of all nations. Magtrabaho tayo, mag-aral, pero yung mga panahon na yon, gamitin mo para maihayag ang salita ng Panginoon. Acts 20:24 kanina ang sabi niya doon na sayang ang ating buhay kung hindi natin gamitin para sa nilaan ng Panginoon na yung paghahayag ng salita ng Diyos. Psalms 90 verse 12, teach us. We can pray to the Lord, Lord, teach us to use our time wisely. Lord, teach us to use. Kung meron akong 60 years, 70 years, tulungan mo akong gamitin every minute. Now, every second is an opportunity. Every minute is an opportunity that God is giving us. There are many doors. There are many open doors, open opportunities. And ang panalangin natin, Lord, tulungan mo ako. Gamitin ang aking oras, gamitin ang aking buhay, gamitin ang aking hininga. Sa Tagalog, sabi niya dito, kaya turuan mo kami, Panginoon, na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Mga kapatid, huwag po tayong magsayang ng oras. No, ang dami-daming oras minsan nasasayang sa TV, sa paghawak natin ng cellphone. Let us be sensitive. No, kung maglagay tayo ng oras, mag-alarm ka. 30 minutes lang sa Facebook, 30 minutes lang kung ikaw nag-AML, 30 minutes lang. Mga ganong mga bagay. Dapat ang oras ko sa pag-aaral, 8 hours. Kagaya rin ng pag-aaral sa kwan. Yung trabaho ko ganito, yung commitment at faithfulness natin. Yan, sa Ephesians 5:16-20, ito na yung binasa ko kanina. Na gamitin natin, make the most of every opportunity in these evil days. Sabi niya sa New Living Translation. No? Sabi niya, don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Yun. Huwag yung kung ano-anong iniisip natin. Focus ito sa Lord. Sabi niya dito sa verse 18, don't be drunk with wine because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Sa King James sabi niya, instead, be drunk with the Holy Spirit. Mapuspos tayo ng presensya at espiritu ng Panginoon. Maga pa lang, let us say to God, oh, Holy Spirit, good morning. Good morning, Father. Holy Spirit, fill me. No? Singing psalms and hymns and spiritual songs. Yan, umawit tayo. Mga kapatid, ang pag-awit, pagpupuri sa Diyos. No, ito ay papuri. Ito ay healing.
It brings healing to our souls, making music to the Lord in your hearts. And then sabi niya, verse 20, and give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus. Sa lahat ng bagay, magpasalamat. Magpasalamat. Kung meron tayong mga sakit, karamdaman, may mga problema, thank you, Lord. Why? Because it is the will of God in Christ Jesus. Romans 8:28 ang sabi niya, all things work together for good for those who love the Lord. Lahat ng bagay, pati nagkakalakit-lakit. Sa lahat ng bagay, God is still good. God is good all the time. No, meron man tayong mga problema, meron tayong mga dinadaanan, kinakaharap, dumadaan tayo sa rough road ng buhay. Kung ang buhay sabi nila ay parang gulong, ikaw ngayon ay nasa ilalim. Pero tandaan mo, ang Diyos kasama mo, ang Diyos kasama natin. No, siya ay hindi nang iiwan sa atin, kagaya ng footprints. Sabi niya doon kung kailan, kung dati 4 yung footprints, naging 2 na lang. Kung kailan, na nakita mo 2, that's the time that God carried you. Kung kailan napakatindi ng iyong pagsubok, binubuhat ka ng Panginoon. Pinapalakas ka ng Panginoon. Kagaya ng pinag-aralan natin last week, that our lives, we are inscribed in the palm of God's hand. Ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. No? Kaya kailangan ang ating buhay itinatalaga natin ng lubusan sa Panginoon. Ang ating buhay inilalapit natin, pinagkakatiwala natin sa ating Diyos na buhay. Kaya ngayon pa lamang tuloy-tuloy na ipagkatiwala natin ang ating mga buhay sa Panginoon. Gamitin natin ng tama. No, tandaan natin laging ito sinasabi ko na time spent with God is, sabi niya dito, time spent with God is not wasting of time, but it is saving of time. The more you spend time with someone, the greater is your influence on that person. Yan, and when we do the will of God, we are spending time correctly. Kaya umaga pa lang, dalhin natin lahat sa panalangin, ipagkatiwala sa Diyos. Panginoon, what is your will? Kasi mahirap lumakad na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Lagi konsultahin natin ang Panginoon dahil siya ang may hawak ng ating buhay. Siyang nakakaalam kung anong nakabubuti sa atin. No? Tandaan po natin na kailangan po natin maging influencer, maging positive influence. Yan, kagaya nga na tayo ay mga yeast. No, marami pa hindi nakakakilala sa Panginoon. Marami pa yung na walang tunay na pag-asa. No, they are living in darkness. It's a time that we as influencers kailangan nating ipakilala ang Panginoon. O kung tayo may nalalamig, tayo kailangan magbalik loob sa Panginoon. Tayo manampalataya muli. Kung tayo may nagtampo sa Diyos, nung mga nakaraan, Lord, bakit yung gusto ko hindi nangyari? Ganito, I believe that God always gives us the best. God knows which is better and what is best for us. Kaya ang gawin natin, tuloy-tuloy na tayo manampalataya sa Panginoon. Gamitin natin yung kapangyarihang binigay sa ating Panginoon bilang mga yeast, bilang mga alibadura. Yung yeast na tinanggap natin sa Panginoon, mag-influence siya din sa iba. No? Sabi niya dito, bilang mga yeast, let us think positively, let us exercise daily. Ayan. No? Kasi kailangan yung red. Ayan, alala ko na yung red. Let us rest. Let us exercise. Let us watch our diet. What's our diet? Yan. The red is yung RED. Rest, exercise, and diet. Kaya sabi niya, think positively, exercise daily, walking tayo. Eat healthy. Yan, maganda mag-blender kayo ng mga food, may mga prutas, mag-smoothie para lumabas yung mga toxin sa katawan. Let's work hard, magpapawis. Let's stay strong. Hindi lang stay safe, stay strong, stay on fire with God. Stay healthy, worry less. Grabe pa lang na ibibigay ng stress. No? May binabasa akong sabi niya yung stress na yan, grabe ang ginagawang effect sa katawan. Ay maraming nagkakasakit. Yung stress natin, ibigay natin sa Panginoon. Ayan, let us dance more. Pero tignan ninyo ha, yung mga TikTokers naman,
wag na lang yun ang ginagawa. You can dance more, you can dance to the Lord, you can sing to the Lord. Love often. Wow. Love often. Let us share love to others, even the unlovable. Even if sometimes we are unlovable, we can still love. Why? Because the love of God is in our hearts. Once you receive Jesus as your Lord and Savior, the love of the Father and the love of Jesus is in you. And you can share that love, the agape love. Love that does not expect from others. Ito yung love na ang tinatawag natin na ano na yun, yung word ko, you are willing to give. Yan, kahit na walang kapalit. And then, be happy. Ayan, be happy. Pwede tayong humalakak, tumawa. Don't worry, be happy. Kung ang mundo sabi niya, tumawa ka, tawanan mo ang iyong problema. Pwede tayong tumawa basta walang nakakakita pag mag-isa ka, no? Para wag tayong pagkamalan. Pero tandaan natin, we can be happy. We can still be happy even if everything is not parang hindi maganda, no? So choose positive influence. Let us choose positive influence even at this very moment, no? Maging positive influencers tayo, maging yes tayo. Let us affect every person na binibigay sa atin ng Panginoon. Let us encourage them. Let us bless them. Let us pray for them. Tapikin natin. Panalangin natin. Sabihin mo natin, kaya mo yan. Kasama mo ang Panginoon. No, kasama natin si Lord. Matatapos din ang pandemic na ito. Matatapos din ang mga problemang ito. May Diyos na aagapay sa atin. No? Kailangan natin new mindset. Pag positive influencer ka, new ang iyong mindset. New results din ang mangyayari. Ay sabi ko sa inyo kanina na renew your mind. Punuin natin ng salita ng Panginoon yung ating mga isipan. Kagaya ng towel, pag ibinabad mo yan, pag dry yan, walang laman, wala kang mapipiga. No? Kagaya natin, pag dry tayo, magnating ang problema, wala tayong walang word sa atin. Wala, dry ang ating buhay. Pero pag yung towel, ibinabad mo sa tubig, yan, pag kahit mapiga yan, lalabas tubig. Ibig sabihin tayo, kagaya ng towel, pag binabad mo, nagbabad ka sa salita ng Panginoon, pag tayo'y piniga ng mundo, pag tayo'y piniga ng problema, sakit, karamdaman, piniga ng kaaway, lalabas pa rin sa ating thanksgiving to the Lord, lalabas pa rin sa ating salita ng Panginoon. Ang sinasabi ng kanyang mga salita, He is our healer. He can heal us. He can bless us. So, yung mindset napakalaga na palitan natin yung old mindset, yung mga negativities natin, palitan natin. Yan, kailangan natin as influencers, no? Maitawid natin yung iba, maakay, mailapit natin sa Panginoon, matulungan natin. Influencers po, as yeast in this world, gamitin natin ang ating buhay. Ang pagkakasala pala ay hindi lang yung gumagawa ka ng masama. Ang minsan, kasalanan din yung alam nating tama, alam hindi natin ginagawa. Yun pa rin ay pagkasala. Ibig sabihin, kung alam natin na tayo ay mga influencers, gagamitin ng Lord para matulungan ang iba, gamitin natin ang ating buhay. In whatever ways, matikwarta, kung na tayo siguro tayo makatulong, pero harag tayo yung ating mga encouragement, yung ating mga pagtapik, yung ating pagluhod sa Panginoon para sa kanila. Now, kaya tandaan po natin, tayo po bilang mga influencers, malaki ang magagawa. Sige, sabihin mo sa iyong katabi, you are an influencer. Now, you can change the world. You can change lives. You can change situations. You can change even the atmosphere. You can change anything. Why? Because God is with you. All things are possible for those who believe. Anything is possible with God. Kaya bilang mga influencers within this week, no, iayos natin, balikan natin, let us use our time wisely, let us be strong in the Lord, let us be lead and let us be faithful. Lahat ng ating mga pinag-aralan, let us manage everything wisely. Kailangan yung yeast ng Panginoon na nasa atin
at bilang His, maging mabuti tayong influencers. No? Within this week, gawin natin para sa Panginoon. Hindi natin alam kung kailan din tayo kukunin ni Lord. Parang kikita natin ng kabilis ang buhay. Ganun na lang, nung minsan na naman may nakausap ako, sabi niya, liko na tayo in Diretso da J Cemetery. Parang nakakalungkot na. Ganun na lang. Mahirap, masakit ang mangyari mga ganun. Pero hindi natin alam. Basta ang alam natin, no, ang sabi niya doon, death even. Sabi nga natin nung nakaraan, ang ating teksto nung last week na pinag-aralan natin, doon sa Romans chapter 8, verses 31 to 39, ang sabi niya, nothing can separate us from the love of God. Meron yung mga natural things, natural powers na gusto tayong ilayo sa Panginoon, troubles, hardships, famine, mga napakarami nun, no? Pero nothing. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, even the supernatural powers, even the supernatural demons cannot separate us from the love of God. Bakit? Kasi ang Diyos, kaya niya tayo, no, nakawakan hanggang sa uli. Even death shall not separate us because death is the beginning of eternal life. No, death for the believer is even sleeping, resting in the Lord. Kaya tandaan po natin, no, Romans 8:31 to 39, yun yung binigyan natin. Ang haba ng preaching ko last week, umabot yata ng mahigit isang oras. Pero binigyan natin ng din, nothing is able to separate you from the love of God. The Lord loves you so much. The Lord loves us. Whatever situation we are right now, we can never say na, Lord, hindi mo na ako mahal. Lord, kinalimutan mo na ba ako? Lord, bakit ganito ang nangyayari? Pero tandaan natin, laging may purpose ang Lord. Lagi ang purpose ng Lord, maibalik tayo sa pananampalataya sa Kanya. Maibalik tayo sa pag-worship sa Kanya. Yung nagkasakit ako last week, sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Lord, uuwi na ba ako? Pero ang revelation sa akin, Lord, your sickness, ang sakit na yan ay hindi hahantong sa kamatayan. Hindi ka mamamatay. Kaya I declare right now in the name of Jesus, sa lahat ng mga may sakit at karamdaman, sa bawat mga nanonood, sa mga bahay-bahay, sa mga may pamilyang may sakit at karamdaman, I declare in Jesus' name na hindi hantong sa kamatayan ang mga sakit at karamdaman na yan. In the name of Jesus, aming winawasak at tinatalian ang lahat ng mga sakit at karamdaman. And we declare the stripes of Jesus is healing you right now. The stripes of Jesus has healed you. 1 Peter 2:24, that by the stripes of Jesus you are healed. Jesus received 39 lashes, 39 na mga major malalaking mga sugat mula ulo hanggang kanyang talampakan. And according to science and medicine, there are 39 major sickness and diseases in this world. No, kahit na dumating anumang sakit yan, bagong mga pangalan lang, pero yung mga yan, binayaran na ng Panginoon. Ikaw na ay magaling sa pangalan ni Jesus, and I declare right now healing, good health, wellness to flow sa iyong physical na pangangatawan. In the name of Jesus, from the tip of your hairs down to the soles of your feet, I declare healing right now. In Jesus' name. In Jesus' name. And you are now an influencer. You can continue to experience God's power, God's influence in your life, even if you are sick, even if you are down, even if you are in the thinness of life, if you are in the thickness of life. God is moving in your life right now. You are an influencer. Nothing can hinder you. You are unstoppable. Nothing can destiny of your life. Even Satan cannot stop the destiny God has for you. Kaya yung mga dreams, mga purposes ng iyong buhay, yung vision, yung napakagandang plano ng Diyos sa iyo, Jeremiah 29:11, hindi yan kaya na kadlangan ng kaawa. You are unstoppable because you are God's yes. And God's yes, Jesus is in your life. Na kaya tuloy-tuloy, na ngayon pa lamang, katiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. God is going to use us, God is going to heal us, God is going to extend everything para gamitin tayo
No? Kaya bakit ngayon in-encourage ko kayo kasi naranasan ko yung power and influence ng Lord. Kaya ngayon pa lamang as we continue to come before God's presence, before the Lord's presence, let us continue to ask God's power. Let us continue to ask God's yes na mag-permit sa atin na yun ang siyang mag-manifest sa ating buhay from head to foot para tayo bilang yeast ay makapag-influence din. Tandaan natin, ang yeast walang effect kapag nasa karton. Kapag nakakarton yung yeast at hindi nagamit, wala, sayang. Ganoon din po tayo. Kapag tayo hindi lumabas sa world, hindi ginamit yung ating influence, sayang tayo. Kung yeast lang ang magsama-sama, kung tayo ang magsama-sama bilang mga Kristiyano palagi, wala ring impact, wala ring silbi. Ibig sabihin, ang purpose ng yeast, gamitin talaga natin. Let us bring influence to this world. Let us bring life to this world. Let us bring encouragement. Let us bring power and healing upon this world. Let us bring revival, restoration, and deliverance in this world. We are influencers. And God is going to influence us. God is going to move upon us. Come on, as we come before the presence of the Lord sa umagang ito. Let us come before Him. Hallelujah. Oh, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ikaw ang Diyos na mabuti, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na dinagbago. Salamat na may purpose ang aming mga buhay. Kami po ang magdadala ng buhay sa mundo ito. Kami ang magdadala ng ilaw. Kami ang magdadala ng kagalakan, ng encouragement, Panginoon Diyos. Come on, let us worship Jesus. Hallelujah! Pasalamatan natin siya. Gawin natin goodness of God. Because God is good. You know, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hand. From the moment I wake up, the moment that I wake up, till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, so my life, you have been faithful. So my life, you have been so. With every breath that I am able, so I will sing of the goodness of God. Awitin natin, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest nights. You are close like no other. You are so